Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang panlabas mong kaanyuhan o yung panloob mong kaanyuhan? Isa sa mga natutunan ko sa buhay ay yung tignan palagi yung kalagayan ng aking puso. Pag sinabi kong kalagayan ng aking puso, yung aking panloob na kaanyuhan. Lalo na ako na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa tuwing aking binabasa ang salita ng Diyos, ay nararamdaman ko na ako ay kinakausap ng Diyos. Kung minsan, pag ako'y bago magbahagi ng salita ng Diyos, meron laging nagkatanungan sa aking paligid. Ito yung bulong ng Banal na Espiritu Santo na parang sinasabi niya, ginagawa mo ba ito? Yung sasabihin mo ba ay ginagawa mo sa buhay? Ito ba yung totoong ikaw? Na ibig sabihin, yung sinasabi ko ay yun ang laman ng aking puso. At kung ano yung naririnig ng iba at nakikita sa akin, yun ba yung laman ng aking puso? Ang tawag ko dito ay integridad. Kasi kung hindi magkatugma ang aking sinasabi at ang nasa aking puso, merong problema. At malimit dito ako tinuturuan ng Diyos. Dito ako kinakausap ng Diyos. Lalo na pag alam ko na hindi ko ginagawa yung aking tinuturo. Pagsasabihan ako ng Diyos at ako naman ay umaamin na kailangang baguhin ko. Kaya napakalaking bagay yung pag-aaral ko rin araw-araw ng salita ng Diyos dahil ako mismo ang natututo. At kayo rin, pag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos araw-araw, tayo ay kinakausap ng Diyos. Kasi sa Ebanghelyo ngayon, sinabi niya sa mga Pariseo na huwag nating gayahin ang kanilang ginagawa. Sundan natin ang kanilang sinasabi kasi hindi magkatugma yung sinasabi at ginagawa nila. Isa pang natutunan ko ay yung hindi importante sa akin yung approval na ng ibang tao. Dati, pag ako ay merong ginagawa, lagi kong gustong marinig kung ano yung feedback ng iba. Gusto kong marinig kung anong sinasabi nila sa ginawa at sinabi ko. Ibig sabihin, naghahanap ako ng approval. Pero sa ngayon, dahil ang lahat ng ginagawa ko ay hindi ko na iniisip kung anong masasabi ng iba, ang iniisip ko lagi ay kung ano yung sinasabi ng Diyos sa akin, yun ang pinakamahalaga sa akin. Napakalaking bagay ng pagbabago. Dahil kung ganun ang iniisip mo pala, na palaging para sa Diyos ang lahat na ginagawa at iniisip mo, lahat ng plano mo, ay nagagawa mo yung pinaka-the best mo. Magkamali ka man, tatanggapin ng Diyos. Basta ang mahalaga ay nandun yung kababaang loob natin. At ito yung pangatlo, na aminin sa Diyos na hindi ko kaya ang aking sarili. Marami akong kahinaan. Kaya kailangan ko ang Diyos lagi. Kailangan kong kumapit sa aking Diyos lagi. Kailangan ko siya na tagapagligtas sa aking mga pagsubok sa buhay araw-araw. Sa aking mga pinagdadaanan. Kaya ganun na lamang yung aking natutunan sa buhay na unti-unti parang nagkakaroon ng liwanag yung buhay ko. Dati, nasa kadiliman, madilim, parang walang direksyon. Pero alam niyo mga kapatid, ang pinakamahalaga pala sa lahat ay yung magabayan tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya itong paalala niya sa'yo at sa akin ngayon na ang lahat ng gagawin natin ay ibigay natin sa Diyos na parang siya lang yung ginagawa natin ay para sa kanyang kapurihan lamang. Napakahalaga yun na araw-araw, simula pa lang sa umaga, sabihin na natin, Lord, ang gagawin ko ngayong maghapon ay para sa iyong kaluluwalhatian. Tulungan mo ako na magampanan ko at magawa ko yung aking gagawin. So, kung tayo po ay na-bless, bahagi po natin ang ating reflection. At kung gusto nyong mag-comment, maglagay kayo ng reflection nyo, sariling reflection nyo sa ibaba, ay maraming mabibless. Ito ay malaking bagay na maibahagi natin ang
kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.